hindi talaga matatanggap na mga pabor sa impeachment. Itong sinasabi ng ibang mga politiko na hindi karapat-dapat banggitin o sabihin in public. Kaya nagre-react po ang mga prosecutor at mga congressman dahil ito ay kanilang ginawa, pinag-aralan, aayon sa saligang batas ang impeachment. Ito po ay matapos sabihin ni Senador Mig Zubiri na which hand daw po hand itong impeachment para man pinapalabas ito ano bang ibig sabihin yan? Parang panghaharas lang o gawa-gawa lang para daw hindi makatakbo o hindi kalaban sa politika sa susunod na mga eleksyon. Parang ganon. Ang dating ay parang wala yan, ito'y harassment, wala yan, parang yan ay panggigipit. Ay hindi naman ho tama yun kasi may complainant, may endorsement, may dokumento, may ebidensya. Yan ang sinasabi ngayon ng mga kongresista. Pakinggan po ninyo itong report na ito. At ito naman po ay nanggaling mismo sa mga mambabatas na nagtrabaho at kanilang ginawa yung kanilang obligasyon sa bayan bilang House of the People. May ibang dating sa mga impeachment prosecutor ang sinabi ni Senator Mig Zubiri sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Sa paghalintulad ni Zubiri sa isang witch hunt ang impeachment, sinabi ni Representative Lawrence Defensor na hinay-hinay lang sa mga binibitawang pahayag. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Umalma rin ang ilang kongresistang sumuporta sa impeachment. Walang witch hunt na nangyayari. In fact, ang nangyayari ay gusto natin makuha yung Wicked Witch of the South na kung saan yung kanyang pagtatakbo ng confidential funds na ayaw niya ngang sagutin yung mga yung mga tanong natin. Witch hunt? Sino tinatawag niyang witch? Bad yan, ha? Sabi pa ng isang kongresistang inaasahang magiging bahagi ng prosecution panel, insulto sa Kamara at mga nagsusulong sa impeachment ang pahayag ni Zubiri. It's really unfortunate. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process. Also an insult to the various groups that filed those first 3 impeachment complaints bago nag-adopt diretso yung more than 1/3 of the members of the House. Tila hindi rin nagustuhan ng Malacanang ang pahayag ni Zubiri. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial, hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Sagot naman ni Zubiri, hindi naman daw mahalaga ang kanyang personal na opinyon kung guilty ba o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang importante raw ay masunod ang constitutional process at magsimula ang paglilitis. Ayun na. Napilitan siya magpaliwanag. Huwag ka kasi magsalita ng ganyan. Kasi Senador Judge ka, Zubiri, talagang masama ang epekto niyan. Pinaghirapan yan May dokumento naman at naaayon naman sa batas ang trabaho ng Kongreso bilang complainant at endorser ng Article of Impeachment. At dumaan naman sa tamang proseso tapos gaganunin tungkol sa politika, ay makakakulay talaga. Kaya hindi ho masama. At tama lang yung reaksyon ng mga congressman at nakakaintindi nito. Witch hunt, hindi ho yan maganda na lingwahe ng isang senador judge dito sa incoming impeachment trial. Ayun Sabi na nga ba talaga ito. Siyempre, mas maniniwala tayo sa nakakaintindi nun. Naintindihan din naman siguro ni Zubiri kung ano kanya sinabi. Kaya lang masama ang epekto nun sa complainant at sa paghahanap ng hustisya kasi hindi yan gawa-gawa para sirain si Sara, para lang hindi makatakbo. Yan ay isang paglabag sa batas. Kaya nga betrayal of public trust. Violation of the Constitution.
betrayal, di ba? Kawalan ng tiwala sa paggamit ng pera at paghahawak ng kapangyarihan as Vice President ng Republika. Yun po yung issue. Korupsyon at marami pang iba. Witch hunt? Mabigat yun. Mabigat. Subiri, mali ka dyan. Mali ka dyan, Senator Subiri. Kung ganyan ang style mo, malamang hindi ka nga makakuha ng suporta para ikaw, para kayo makapaghawak ng Senado kung ganyan naman ang galaw. Ano ba naman yan, mga senador na ito? Senador kayo ng Republika, bakit ganyan? Di ba dapat kagalang-galang, karespeto? Pero ang dating, kayo rin ang pinanggagalingan kung bakit unbecoming ang dating nyo. Yan ang sinasabi ni Congressman Defensor, abogado ng Iloilo, na isa sa mga prosecutors. Unbecoming. Kasi naman, bakit sinasabi yung gano'n? Aral-aral. Anyway, ano po yung masasabi niya? Reaksyon, comment kayo, malaya po ang ating mga kababayan. Samantala, ito pa rin ho, talagang alang katapusan, 1,253 items na mga ebidensya sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC, Crimes Against Humanity. Pre-trial Chamber 1 ang lumalabas. Matapos po na ipresenta, iharap na, isumiti na ng prosecution team ang ganitong karaming ebidensya. Ito ba ang dahilan sinasabi na nangangayayat, pumapayat si Duterte? Hindi makatulog, hindi daw makakain ng maayos. Ito rin ba ang dahilan kung bakit nasabi ni Duterte huwag na siyang iuwi pag namatay siya doon, huwag nang iuwi sa Pilipinas. Abo na lang daw. Yan ang sabi ni Sara Duterte. At sabi ho ni Elizabeth, yung dating asawa, na talagang pumayat. Baka nga ito yung naisip niya ito, 1,253 items, evidence. Nung araw, 1,181 lang, winamaliit ni Sara. Wala daw yan, mga gawa-gawa lang. Ngayon, 1,200 plus na. So, na-triple na. Mabigat talaga yan. Okay? Pero as of now, ang paninindigan po ni Sara Duterte, gawa-gawa pa rin po itong kasong ito at ebidensya. So, anyway, kanilang karapatan sabihin kung ano man yan, pero ang ICC ay seryoso na magkaroon ng trial. Katunayan, hindi nga nila tinanggap ang petisyon para mag-inhibit yung dalawang judge. Katulad ng dati kong sinabi, lahat ng judge ng ICC pumabor na huwag tanggalin ang isang judge. Ayun, di ba? Yun talaga yun Ang dalawang judge, hindi dapat mag-inhibit. Dapat hawakan nila, magkaroon ng trial. Harapin ni Duterte ang kanyang kaso at ipipresenta ng prosecution team ang lahat ng ebidensya sa mga nanggaling sa mga Pilipinong biktima. Ayun. At willing naman, bibigyan ng pagkakataon ng ICC ang Defense Council para ipagtanggol ni Duterte ang kanyang sarili. Ayun po yun So, abangan. Kabang-abang talaga yan. Ang mahalaga po ay lumalabas sa mga balita para may idea kayo, may alam tayo kung ano nangyayari. Kahit malayo, ang mga balita po ay malapit na sa panahon ito dahil sa global technology. Please like and share. Subscribe and follow. Kung hindi pa,